Palapakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. It is always good to hear God's Word. Amen? Sapagkat ito ang pinakapag-asa ng maraming mga tao sa kanyang buhay, sa kasalukuyan, at buhay sa hinaharap. Amen? So mahalaga ang salita ng Diyos sapagkat di natin alam ang ating bukas, pero alam ng Diyos ang ating bukas. So ngayon tayo mag-aaral ang salita ng Panginoon at ang ating pag-uusapan ay pinamagatan ko pong The Christian Mindset. Ano? Ang pag-iisip ng isang Christian, ng isang believer, ng isang mananampalataya. Paano ba mag-isip ang isang mananampalataya? Paano ba dapat mag-isip ang isang mananampalataya? Now, meron tayong nakuhang mensahe dito kay Pablo. Sabi sa Filipos 4:8 hanggang 9, Philippians 4, verse 8 to 9, ang sabi diyan, "And now, dear brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Keep putting into practice all you've learned and received from me. Everything you heard from me and saw me doing. Then the God of peace will be with you." Okay? So merong ilang mga exhortations dito si Paul na kung ganito ang gagawin natin, ang conclusion niya dito ay the God of peace will be with you. Lahat ba tayo gusto natin ng peace? Ng kapayapaan? No? Ang mundo, may iba silang paraan kung paano magkaroon ng kapayapaan. No? Sila ay mag-carry ng mga baril. Okay? Sila ay lumaban para sa kapayapaan ng bayan. No? Pero iba ang turo sa atin dito ni Pablo. Ang direksyon ng ating pag-iisip ang nagtatakda ng direksyon ng ating buhay. Tandaan po natin yan. Ulitin ko. Ang direksyon ng ating isip, pag-iisip, ang siyang nagtatakda ng direksyon ng ating buhay. Kung paano tayo mag-isip, doon tutungo ang buhay natin. Okay? Tanungin ko muna tayo. Bakit ba kailangan nating makapakinig ng Word of God? Ano bang meron sa Word of God kung bakit kailangan nating makapakinig ng Word of God at hindi tayo dapat makontento lang sa tayo ay nakilala na natin si Lord? Dapat tayo ay manatiling nakikinig sa Word of God. Kasi, ito po yung katotohanan dyan. Kasi yung truth ng Word of God na maririnig mo, yun ang huhubog sa isipan mo. No? Yun ang puporma ng tamang pananaw, tamang pag-iisip. No? Nang sa ganoon, ito ang magdidirekta sa iyo sa tamang landas ng buhay, sa tamang pagsunod sa Panginoon, sa tamang pagkikilos. No? Now, meron ako nilagay dito, nag-iisip siya, no? Your thoughts direct your emotion. Siya ang nagdidirect ng iyong emotion. No? Your emotion directs your action. Your action directs your attitude. Your attitude directs your character. Your character directs your habits. And your habits will also direct your life. Amen? Ganon yun, dugtong-dugtong. So, sa pag-meditate ko dito sa Word of God, lumabas itong forma na ito, itong pattern na ito. No? So, kung hindi ka nakikinig ng Word of God at ang mindset mo ay worldly, or kung ano lang yung naging mindset mo, hindi mababago ang iyong buhay. Kahit believer ka na. Kahit Kristiyano ka na. No? Kasi, it all begins with our mind. Tama po? This is the reason why, kung bakit kailangan nating marinig ang Word of God, because yung Word of God ang huhubog sa isip natin sa tamang pananaw, sa tamang pagkaunawa, at sa tamang pag-uugali. Naintindihan natin?
Sa tamang pagkilos at sa tamang paggawa. Lahat tama eh. Nasa mind eh. Bakit ba tayo binigyan ng Diyos ng utak kung walang purpose na gano'n? Tama? Alright? So, mahalaga ito. So, lahat nagsisimula sa pakikinig. Ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. No? Ang learning sa tamang paraan ng pamumuhay kay Lord ay sa pakikinig pa rin. Kasi dito yan pumapasok sa utak. Tandaan natin yan. Amen? So, sa panahon po natin ngayon, ang pinakamalaking labanan sa buhay ay hindi wala sa labas. No, nasa loob. Nasa ating isip. Okay? Every day, thousands of thoughts enter our minds. Agree kayo? Good thoughts, sinful thoughts, fearful thoughts, no? Mga nakakatakot, anxious thoughts, worldly thoughts, godly thoughts. Lahat ng pwedeng pumasok sa isip natin, pumapasok yan araw-araw. No? Hindi mo kontrolado ang lahat ng pumapasok sa isip mo. Agree kayo? Hindi mo kontrolado yun kasi ang pumapasok sa isip mo, nanggagaling dito. At nanggagaling dito. Tama? So, yun, hindi mo kontrolado yun, pero kontrolado mo kung alin ang mananatili sa isip mo. Amen? This message is not a sort of a sermon. Ito ay exhortation. No? So, hindi mo siya kontrolado, pero ang mananatili, yun ang makukontrol mo. Alin ba dyan ang papayagan mong manatili sa utak mo? Kasi pag yung manatili yung isang bagay o isang thought sa isipan mo, yun ang magdedirect sa emosyon mo, yun ang magdedirect sa action mo, sa attitude, sa character, habits, at sa buhay mo. Okay? What stays in your mind is what makes you. Everybody say this with me. What stays in your mind What stays in your mind is what makes you. is what makes you. Ganun yun. Alright? So, bago isulat ni Paul, ba't po natin nasabi ito? Kasi, pag pinag-aralan mo itong Philippians chapter 4, makikita mo, magtataka ka kay Pablo, mamamangha ka, nakulong dito si Pablo eh. Malungkot yung buhay niya rito. Ha? Wala siyang ginawang masama, nag-share lang siya ng Word of God, at dahil doon, pinuli siya. Yung iba, iisipin, ba't naman Lord? Naglilingkod na nga ako sa iyo. Di ba? Sumusunod na nga ako sa iyo. Pinahirapan pa ako ng ganito. Di ba? Pwede isipin mo ng gano'n, pero si Pablo, iba. So bago ito sinulat ni Pablo, itong ating paksang pag-uusapan, may sinabi siya sa verse 4, kasi verse 8 ito eh, ang ating paksa eh. Sa verse 4, ano sabi? Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Very popular verse na kahit bata, memoryado ito. No? Kanta pa ito. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Ito'y salita ng isang taong nakakulong. At ang kulungan sa kanila, nakagapos ang paa ng tanikala, nakagapos ang kamay, hindi makagalaw. Kaya pag nagsusulat si Pablo sa kulungan, dinidictate niya sa kanyang writer. Meron siyang scribe, no? Dinidictate niya yung sinasabi niya. Kasi hindi siya makapagsulat, nakagapos ang kamay niya, hindi siya makagalaw. Iba yung kulungan noon sa kulungan natin, mahigpit yung sa kanila. Pero sabi niya, rejoice in the Lord. Amen? Ang joy mo pala, hindi sa nangyayari, kundi sa Panginoon. Ito'y joy na nanggagaling from within. Don't be anxious, sabi niya sa verse 6. Sa verse 7, sabi niya, experience God's peace. Ang peace of God pala, ma-experience mo yan, hindi kakapray. Ito ay kakaisip ng Word of God. Sabi ni Lord, ito ang nasa isip ko, itong sinabi ng Lord, magkakaroon ka ng peace. No, may mga tao, kakapray, iyak ng iyak. Kaya pala siya umiiyak kasi parang di niya nararamdaman na si Lord ay tumutugon. Okay? Pero kahit di ka nagpipray, kung ang nasa isip mo ay ang Word of God, magkakaroon ka ng kapayapaan. Habang nakakulong dito si Pablo, very peaceful ang kanyang heart. Kalain mo, siya yung nakakulong, siya pa yung nag-exhort, nag-encourage sa mga tao. Grabe ano, kamangha-mangha yun. So,
Ngayon, dito sa ating topic na pag-uusapan, dito sinasabi ni Pablo kung ano yung mga gagawin para magaya mo si Pablo. Para matulad tayo sa kanya na meron siyang peace of mind sa gitna ng trouble ng world na to. Na may mga tao na kapag nagkaroon ng mabigat na problema, ang una kagad na naiisip ng tao ay ano? Ano? Mag-pray kagad. No? Pero alam niyo ba, yung pagka nag-pray ka kagad at wala kang word of God na naririnig, parang hindi mo naririnig si Lord. Kaya hindi nagbabago ang iyong damdamin sa sitwasyon. It is only the word of God that can really do better sa buhay mo at sa puso mo. Amen? When you are praying, sabi ko na ito noon, when you are praying, you are the one talking to God. Amen? But when you are reading God's word and thinking, meditating of God's word, it is God talking to you. Alin ang much better? You talking to God or God talking to you? God talking to you. And how does it happen? Paano nangyayari yun? By meditating, reading, studying, and hearing God's word. Thinking about it. Amen? Memorizing God's word. Doon ka magkakaroon ng ganong kapayapaan. So, lahat ito nagsisimula saan? Sa isip. Sa isipan natin. So, sabi ni Apostle Paul dito, finally, brethren. Ha? Parang sinasabi ni Paul, if you forget everything else, remember this one thing. Yan ang sinasabi niya, no? Sige, kalimutan nyo na lahat ng sinabi ko, pero wag lang itong bagay na ito. Kaya sinabi niya, finally, brethren. And then, yung verse na binasa natin kanina. So, ang unang sikreto ng Christian mindset ay dapat magkaroon tayo ng disciplined mind. Sabi sa verse 8, finally, brothers, no, fix your thoughts. Everybody say fix. Ipirmi mo doon ang isipan mo. Saan? Ha? Sa mga magagandang bagay na sinasabi ni Pablo dito. Pag sinabing fix your thoughts, ibig sabihin, tuloy-tuloy, continually thinking about it. Deliberately considering it. Dwell upon it. Occupy your mind with it. No? Punuin mo ang isip mo ng mga bagay. Yan yung ibig sabihin ng fix your thoughts. Ipirmi mo dito. Huwag yung magulo ang isipan. Yan ang sinasabi diyan. Ito ay present imperative statement po. No? Ibig sabihin, dapat mo itong gawin ngayon. Hindi ito suggestion, ito ay command. Ito ay utos. Hindi niya sinabing I suggest, I recommend. Ang sabi niya, finally, brothers, fix your mind. Utos. Amen? Ibig sabihin, gawin mo. Kung masunurin ka, gagawin mo. Ang tanging paraan lang para hindi mo gawin, hindi ka masunurin. Amen? Masunurin ba tayo? Amen. So, isang important truth na gusto kong matutunan ngayon, maraming Christians ang nagsasabing, Pastor, hindi ko mapigilan ang pumapasok sa isip ko. Tama naman sila, di ba? Mapipigilan ba natin ang pumapasok sa isip natin? Hindi. Hindi natin mapipigilan. Hindi mo kontrolado ang lahat ng dumarating at pumapasok sa utak mo, pero kontrolado mo ang kung ano ang tatambay sa isip mo. Agree kayo? Abi, agree ka? Kontrolado mo kung ano yung tatambay dyan. Ano yung maiisip mo parati. Kontrolado mo yun. Pwede mo yun iwaksi. Paano mo yun iwawaksi? Sige, magpakatotoo tayo. Paano mo iwaksi yung isang kaisipan na hindi dapat bumalik-balik sa'yo? The best way to do it, first of all, no? Pinakauna sa lahat. Okay? Hindi inom. Iba kasi inom eh. Inom tayo, pre. Gusto ko makalimot? Saglit lang yon, no? Papaano mo siya hindi mababalik din pagkatapos pag naimasmasang ka na? Papaano mo siya iwawaksi? Okay? Tatabunan mo siya ng salita ng Diyos. Tatabunan mo siya ng promises of God in the Word of God. The best way to do it, memorize a verse. So that wherever you go, yun ang maalala mo, i-recite mo.
memorize the verse. Pag nagkaroon ka ng pangit na kaisipan, doon mo recite yon. You are dwelling on it, continually thinking on it, deliberately considering, dwelling upon it, occupying your mind with the Word of God. Pangalawa, pwede ka maglagay ng earphone, headset, makinig ka ng music na uplifting ng soul. Amen? Mga Christian music. Okay? So those are the things na gusto kong i-recommend sa atin. Sabi ni Martin Luther, pakibasa nyo nga, yung nasa baba, kita nyo po ba? Basa nyo? Lakas nyo ha, ready, go. You cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from building a nest in your hair. Simple lang yan, pero mabigat, no? O nga naman, di mo sila kayang pigilan. Alam mo, sa ibang bansa, maraming ibon, at ang ibon sa kanila, nakikipaglaro sa mga tao. No? Pag naglalakad sa Paris, sa Italy, andyan lang ibon, hindi sila takot sa tao. No? Lipad-lipad yan, hindi mo yan pwedeng bukan, nababalik yan. Pero maiiwasan mo sa kanila mag-build ng nest. Ganon din ang temptation. Thoughts come and go, but you can choose whether they stay or not. Sabi sa Romans chapter 12, verse 2. Pakibasa? Loud and clear. Ready? Go. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Kita mo? Ang pakalinaw ng sinabi dito ni Paul. Don't copy the behavior and customs of this world. Isa ito sa mga sikreto ni Pablo, no? But let God transform you into a new person by changing the way you think. No? Mahirap ito para sa isang Pablo na dating Saulo. Alam niyo naman, si Saulo, di ba? Number one persecutor siya ng believers of Jesus Christ. Siya yung nagpumirma para patayin si Esteban, yung evangelist, kauna-unahang martyred evangelist na pinatay sa pagbabato. And then, nung siya na-convert, nakilala niya si Kristo, ang nagbago kagad sa kanya ay ang kanyang mindset. Amen? Dapat, lahat ng mananampalataya, ang unang magbabago dapat, no? Ay mindset. Alam niyo ba, bakit maraming Kristiyano hindi nagbabago ang ugali? Ha? Bakit hindi nagbabago ang ugali? Sundan niyo tong pattern na ito. Yan yung dahilan. Kala nila, babaguhin ni Lord ang kanilang ugali, ang kanilang attitude, ang kanilang habit, ang kanilang actions, babaguhin ni Lord ang kanilang buhay. Pero truth of the matter is, hindi babaguhin ni Lord yon. Alam niyo kung bakit? Kasi tanggap ka na ni Lord kung ano ka. Tanggap na ni Lord na makasalanan ka, na ikaw na talaga yon. Tama po? Hindi niya target na baguhin yon. Kasi save na yung soul mo kahit masama ka pa din. Naintindihan natin? Tinuro ko na to before. Para mabago si emosyon, si action, mabago ang attitude, mabago ang lahat ng ito, magsisimula sa pagbabago ng mindset. Tama po? Tinuro ko nang nakaraan yung metamorphosis. Di ba? Nagpapalit siya ng buong pagkatao niya. Okay? Yung butterfly. Alright? So, yan po yan. So, Greek word na ginamit dito is logicity. Dito galing ang salitang logic. Okay? Ang logic pala nito, no? Dito sa isip magsisimula. Amen po ba? Alright. So, isa pang verse. Gusto kong basahin ninyo. Colossians 3 verse 1 to 3. Ready? Go. Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life, and you realize you hidden with Christ in God. Think about the things of heaven. Ha? Ako lagi kong iniisip at hindi ko maisip, hindi ko kayang imaginein yung klase ng life. Naalala niyo yung senior ko sa inyo na after the rapture, after nating mamatay, ipapalitan ang ating katawan ng immortal body.
glorified body, yung buhay, which I don't think nabubuhay pa tayo buhay pa rin tayo by that time, no? Yung buhay papalitan ng immortal body, tapos mamumuhay ng 1,000 years doon sa isang bagong mundo. 1,000 years. That part pa lang, hindi ko na ma-imagine. At ang buhay doon ay parang ganitong buhay lang din. No? Na may trabaho ka, may mga mag-aaral, o kung ano yung buhay dito, ganun na ganun lang. No? Pero mabubuhay ka ng 1,000 years ng buong millennium at wala ng kriminal, walang sinungaling, walang paasa, walang masama, lahat mabubuti. Naintindihan natin? Can you imagine that? These are the things of heaven na sinasabi dito. Doon natin nilagay ang isip natin. Kung walang magandang nangyayari ngayon sa life natin as a Christian, katulad ni Paul, puro pangit ang nangyayari sa buhay niya, no? Eh Peter, ng lahat ng mga disciples, nagpatuloy sila sa Panginoon. Why? Paano sila nakatagal sa Panginoon? At hindi sila na-depress, hindi sila na-discourage sa kanilang pananampalataya. It's because their mind is set on the Lord, on the things of heaven. Amen po ba? Set, sabi diyan, think about the things of heaven, not the things of earth. Yan ang sabi diyan. So ito yung mga exhortation ni Paul. Parang cellphone, alam niyo yung cellphone, di ba? Kapag puro basura ang pinanunood mo sa cellphone, puro pangit ang pinanunood mo sa cellphone, puro patayan, basta mga pangit ang napapanood mo sa cellphone, eventually magiging basura rin ang laman ng algorithm ng utak mo. Ganun ang cellphone. Pag lagi kang doon pumupunta, kasunod na lipat mo, yun na naman uli, pangit na naman uli. Mga nagpatayan na naman, nagbarilan, nagsuntukan, nagnakawan, bad news na naman. Yan ang magiging algorithm. Ganon din sa utak natin. Pag puro pangit ang laman ng isip natin, ang algorithm niyan magiging ang mga pangit din. Agree kayo? Amen. Alam niyo ba ang technology ay kinopya lang yan sa pattern ng brain? Pag lagi kang nag-iisip ng pornography, lagi kang ang nasa isip mo yung napanood mong pornography, yun at yun ang papasok sa isip mo at ang algorithm noon, gagawin ko to. No? Kaya nagkakasala ang mga tao. Alright? Naintindihan natin? So kapag puro basura, ang pinanunood mo, puro rin basura magiging laman ng algorithm ng utak natin. Whatever you constantly feed on, it becomes your default thinking. Ulitin ko. Whatever you constantly feed on, it will become your default mindset. Tanungin ko kayo, anong laman ng isip mo buong maghapon? Buong araw? Anong laman ng isip mo? Work? Money? Politics? Fear? Bitterness? Pornography? Social media? O salita ng Diyos? Yan ba maghapon ang laman ng isip natin, salita ng Diyos? No? Dapat lang salita ng Diyos. Pero kadalasan sa atin ay work. Pera. No? Politics, ang gulo-gulo ng politics. Panoorin nga natin ano nang kinalabasan ng impeachment kay Sarah. Okay? Nakulong na ba si itong mga si Romualdez, nahuli na ba si Ko? Kung ano, bitterness, galit sa mga nangyayari sa ating paligid. Ito ba ang laman ng isip natin kapag ganito? Alam nyo, ang magiging mindset natin ay hindi rin maganda. Pangalawa, everybody say this with me. So the first one was discipline your mind. Pangalawa, discern your thought. Okay, ano ibig sabihin ng discern? No? Alamin mo. Piliin mo. No? Bantayan mo. Okay? Ang iyong kaisipan. Sabi dito sa left column, sa verse 8, letter B, pagkatapos sabihin ni Paul na think. Ano yung unang sinabi niya? Think about these things. No, pagkatapos niya sabihin yon, ang sabi niya rito, is it true? No, yung bang pumasok sa isip mo, totoo ba? Is it honorable ba? No, is it right?
Is it pure? Is it lovely? Is it admirable? Meron bang excellence doon sa pumasok sa isip mo o yung iniisip mo ngayon? Praiseworthy ba ito? Yan ang tanong dyan, ano? Hindi ito checklist para itong quality control. Kina-quality control mo, dinidiscern mo kung papasa ba itong manatili sa isip mo o hindi. Pag hindi ito totoo, hindi ito honorable, hindi ito tama, hindi ito malinis, hindi ito kaaya-aya, hindi siya admirable, walang excellence dito, hindi ito kapuri-puri, then tanggal. Amen? Tanggal. Paano ulit magtanggal? Change it with the Word of God. Hear music. And then you can pray. Amen? So yan. Para siyang quality control, itong discerning your thoughts. Bawat thought dapat natin na dumadaan sa atin ay tatanungin natin, is it true? Is it honorable? Is it right, pure, lovely, admirable? May excellence ba dito? Gagaling ba ako dito? O mapupurihan ba si Lord dito? Yan ang mga tanong dyan. Kapag hindi, tapon. Amen? Kapag hindi, itapon. Yan. Amen? So, is it true? Hindi ba ito fake news? Hindi ba siya assumption lang? O chismis lang ba ito? Hindi ba ito imahinasyon lang? Baka hindi ito totoo. Okay? Satan is the father of lies. No? Magaling magtago si Satanas at palalabasin niya ang hindi totoo na parang totoo. God works through truth. So truth lang talaga ang kalaban ng lies. Is it honorable? Respectable ba ito? Dignified ba? Is it right? Ito ba ay may justice? Morally correct ba ito? Does this agree with God's word? No? Is it pure? Malinis ba siya? O nagpapadumi ng budi natin? Would you be comfortable thinking this if Jesus were visibly beside you? Halimbawa, katabi mo si Lord, no, physically. Mag-iisip ka ba ng ganitong masamang bagay? Nakatabi mo si Lord? Hindi ka mag-iisip. Amen po? Amen. Alright. So, is it lovely? Nagpo-produce ba ito ng pagmamahal? Nagpo-produce ba ito ng hatred, forgiveness, or revenge? So, i-discern mo. Kung ano yung pumapasok sa isip mo, i-quality control mo. Tama? Ganun yun. Is it admirable? Good reputation ba ito? Noble influence? Does it inspire holiness? Sabi ni Paul, sinamarize niya lahat ng ito. If there's any excellence, sige, pasado. Pag wala, sige, tanggal. If there's anything worthy of praise, pasado. Pag wala, tanggal. Think about these things. Ito yung sinasabi niya. Think about these things. Ganito dapat ang mindset at pag-iisip natin. Yan ang sabi ni Apostol Pablo dyan. Para po siyang airport security. When you get to the airport, hindi ka basta-basta makakapasok. Doon sa loob, merong airport security. Tama ba? Hindi lahat pinapapasok nila. Everything passes inspection. Lahat ng makakapasok, lahat ng bagahe mo, dadaan yan sa inspection. Ganon din dapat ang Christian life natin o mindset natin. Every thought should pass through our God's inspection. Paano? Dapat alam mo ang Word of God. I-inspect yan kung ito ba, true ba ito, honorable ba ito, right ba ito, pure ba ito. Ayan. Kung papasa, pasok. Alright? Ang cross-reference natin dyan, gusto kong basahin ninyo, Psalm 119 verse 11. Ready? Go. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Okay, tama. Word of God pa rin. Paano kung hindi ka kasi nakikinig ng Word of God, hindi mo alam kung ano yung salita ng Panginoon sa'yo. How can you secure and guard and discern the things that come to your mind? Kaya pala maraming Kristiyano, yung mga hindi nag-church, ang hindi nababago ang buhay. Amen? Because they don't know the Word of God and they don't even understand God's Word. At hindi sila nagbabasa ng Bible. Yung iba wala pang Bible. Amen po? So, ganun siya ka-importante. Okay? Psalm 19, verse 14, May the words of my mouth and the meditation of my heart. Pansinin niyo words of my mouth and then meditation of my heart
be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Oh, ganun pala yun. Di ba sabi natin nung nakaraan, ang ating worship 24/7, wala si Abby dito, ano? Ano yung napanood yung pagpapahayag ko na ganito? Our worship, nandito ba kaya Nanay Judy noon? A worship 24/7? 24/7 ka mag-worship, walang pahinga? Ha? 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, and for as long as you live. Worship mo dapat yun. Yun yung preach ko nung nakaraan. How could it be possible? Ha? Meron pang tinuro si Paul na isa pa. No? Pray without ceasing. Walang patid na prayer. Is it possible? Ha? Ang ibig sabihin dito, ang prayer dapat natin, ang worship natin dapat, ay hindi lang para pumunta sa church, kumanta, mag-worship ng ilang minuto, pagkatapos tapos na. 24/7 ang worship, ito daw ay buhay na natin. Whether tulog tayo o gising, gumagawa tayo o hindi tayo gumagawa, magiging worship ang ating buhay. Ito yung tinatawag na living sacrifice. Ang buhay mo nakaalay sa Panginoon. How could it be possible if you don't even know the Word of God? How could it be possible na yung words of your mouth, yung meditation of your heart be pleasing to the Lord kung hindi mo alam ang will ni Lord? Tama? Amen. Hindi mo alam ang Word of God. Anong sabi sa Romans chapter 8, verse 5 to 6? Okay, pakibasa. Those, ready, go. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. So letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Kayo na naman ang peace. No? Ganito pala yun. So we're already talking about reality of the Christian life here. Ang akala natin, ng mga nakaraang pag-aaral natin, at madalas na pinipreach sa mga simbahan, iba't ibang church, tanggapin mo si Jesus Christ, no? Maborn again ka, mabago ang buhay mo, at magbabago ang pagkatao mo, mababago ang lahat sa'yo. Ganon, akala mo magic. Gagawa si Lord ng miracle. Hindi po. Ang totoo dito, dadaan ka sa ganitong proseso, it starts with your mind. Meron din akong tinuro nung nakaraan. No? Ang sabi ni Paul, sa binasa natin kanina, no? Do not copy the behavior of the world. Huwag nating gayahin ang sistema, ang kostumbre ng mundo. Magbago daw tayo ng pananaw at pag-iisip. Yan ang sabi, di ba? Para magiging katanggap-tanggap na alay ka sa Panginoon. Now, sinabi ito ni Paul kanino? Sa mga believers o unbelievers? Sa believer na. Ibig sabihin, niligtas na muna sila ni Lord, hinugasan na muna sila ng dugo ng Panginoon, pinatawad na muna sila ng kasalanan nila bago sila tinuruan kung papaano magsisi. Ang pagsisisi nahuli. Naintindihan natin? Kasi ang tao hindi yan magsisisi kailanman hanggat di niya napag-iintindi at napagtatanto na mali itong ginagawa ko. Tama? Hindi mo po pwedeng sabihin magsisi ka. Tanggapin mo kay si Lord, hindi gusto ko mag-drugs eh. Masarap eh. Hindi gusto ko magsugal. Masarap mag-inom. Ano ba dahilan? Ba't ko ito iiwan? Mangangatwiran pa yan. Di naman sinabi ng Bible na bawal mag-inom. Di ba? Paano mag-change yung mind kung hindi niya alam ang Word of God? Amen? Sabihin natin, salita ng Diyos lang yan. Yun ang sekreto. So, again, nabanggit na natin. Punta tayo sa panghuli. Panghuli is develop Christ mentality. Ano yung una? Discipline your mind. Discipline your mind. Disiplina. Pag sinabing discipline, in other words, sa Tagalog, suwituhin mo. Kontrolin mo. Ano yung pangalawa?
Discern your thoughts, no? I-security mo ang thoughts mo. I-quality control mo ang mga pumapasok at mananatili sa isip mo. Okay? Through the Word of God. Pangatlo, develop Christ-like mentality. Yan po yan. Ha? So, sabi diyan sa verse 9, letter A, keep putting into practice all you learn and receive from me. Everybody say, keep. Keep. Pag sinabing keep, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Hindi yung ningas kugon. Ngayon, ganado ka, ginagawa mo, bukas wala na. No? Sabi dito, keep putting into practice. I-apply mo talaga. All you learn and receive from me. Sabi diyan sa buong verse, no? Keep putting into practice all you learn and receive from me. Everything you heard from me and saw me doing. Then God, the God of peace, will be with you. Tingnan mo yung formula ni Pablo dito. Una, sinabi niya, think. Isip yun. Practice, isagawa mo, no? Sa salita at sa gawa. Ano ang kasunod? Ang bunga ay you will experience God's peace. You will experience God's peace. Alam niyo po ba na si Billy Graham, kailan si Billy Graham? At saka si D.L. Moody, I think, hindi ako nagkakamali. Meron silang depressive syndrome. Si D.L. Moody, I think, these are great men of God, great preachers of the Lord, mga year 60s, 70s. Si D.L. Moody, mas matanda yun. I-research nyo na lang itong mga pangalan na ito at ang kanilang biography, ang kanilang buhay. Alam nyo, meron silang personal issue sa kanilang mga sarili. No? Na napagtatagumpayan nila because yung kanilang mind ay dinidisiplina nila, because yung kanilang isip ay dinidiscern nila ang mananatili doon at ngayon dinevelop nila ang Christ-like mentality. Amen? Hindi sapat ang tamang theology o correct exegesis o interpretation sa Bible. Hindi sapat ang Bible knowledge, no? Kailangan itong maisabuhay. Paano mo maisa sa buhay ito if what you have learned hindi mo ipinuput into practice? Walang iniwan yan sa isang engineer. Gumraduate ka ng engineering pero hindi mo in-apply kasi ang in-applyan mo ay call center. Alala ko noon, bago pa lang ako sa Concentrix eh. Ang unang naging TL ko, nagpakilala siya, habang training pa lang, pakilala siya, ako po ay isang medical doctor. Medical doctor? Nandoon siya sa call center TL na. Alright? Nakita niyo ibig sabihin? Alright. So, graduate ako nito. Dito ako nag-graduate. Ganto. Pero, pinili kong mag-call center. Naintindihan natin? Tapos, meron naman akong isang ka-trainee na kasama. Pakilala kasi isa-isa. Sabi niya, I am a graduate of education. Pero classmate ko siya sa training ng call center. Education siya. First time niya mag-call center. No, hindi nila na i-practice ang kanilang knowledge at ang kanilang learning. Hindi nila ma-experience ang kanilang napag-aralan. Amen? If you don't practice what you hear in church, if you don't put into action what you heard, what you have read in the Bible, what you have memorized, what you have been taught of, hindi ito mangyayari sa iyong buhay. Handaan natin yan. Amen po? Maraming Kristiyano ang bagsak. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo bang maging bagsak? Siyempre hindi. Christian maturity is not measured by what we know, but by what we obey. Ulitin ko ha. Christian maturity is not measured by what we know, but by what we obey. Amen?
Now, parang GPS navigation lang yan. Alright? Parang, ano ba? Ano ba to? Waze at Google Maps. Kapag mali ang destination na naipin mo sa Waze at sa Google Map na mali, ang naipin mo doon, kahit gaano kaganda yung sasakyang dala mo, papunta ka doon, kahit gaano kaganda yung kalsadang dinaanan mo, sa maling lugar ka pa rin mapupunta. Kasi mali ang nakapin doon sa iyong direksyon. Mali ang direksyon. Wala sa kalsada ang problema, nasa nakaprogram na destinasyon mo. Ganun, kung pag ang nakaprogram sa utak natin ay mali, mali rin ang pupuntahan natin. Ganun din sa isip ng tao. Kapag ang isip ay laging nakatuon sa mga mundong gawain, sa galit, sa inggit, sa takot, ang direksyon ng buhay ay magiging ganun din kahit Kristiyano ka na at nagmi-ministry ka pa. Ulitin ko kahit naglilingkod ka pa kay Lord, kapag mali ang nakapin sa utak mo na mga pag-iisip, sisemplang ang iyong buhay Kristiyano. Amen? Your life naturally moves toward what your mind is consistently focused on. Tandaan natin yan. Pangalawang illustration na gusto kong ibigay sa inyo, diet. Ayan, may mga nagda-diet dito. Sabi ng mga doktor, what you are, or sabi ng mga doktor, you are what you eat. Tama ba yon? Sa mga nagda-diet dito. Kung puro junk food ang kinakain mo, malamang magiging basura din ang katawan mo sa sakit. Tama ba? Yan ang sabi ng mga doktor. Ganon din daw ang isipan. Kung puro basura ang ikinakarga mo sa isip mo, trash talk, immorality, gossip, negativity, violence, worldly entertainment, unti-unti ring magiging unhealthy ang spiritual life mo. Amen po? Lalo na pag kulang ka pa ng Word of God. Kung i-scale mo, babalansihin mo, left and right, ang dami ng naikakarga mo sa utak mo na Word of God, no? At ang dami ng mga pumapasok sa utak mo sa mga napapanood mo, sa social media, sa mga naririnig mo, araw-araw, alin ang mas matimbang? Ganon yon. Develop Christ-like mentality. Amen? Kung nakadiet ka, or nakadiet ang isip mo, pili ang mga inilalagay mo sa utak mo. Tama? Ganon ba yung diet? Sa mga nagda-diet dito, pili. May timbangan pa nga Piling-pili ang kinakain nila. At may measurement pa yon. Ganon nagda-diet. Ganon din daw tayo magiging dapat pattern natin na sa ating mindset, no? Katotohanan ng salita ng Diyos, purity at mga bagay na honorable ang magpapalakas sa ating spiritual life. Kaya sabi ni Paul, think on these things. Dahil ang pinapakain natin sa isip natin ang siyang humuhubog sa ating pagkatao. Ulitin natin Hindi tayo nababagong buhay overnight. No? Hindi tayo nababagong buhay overnight. Kaya yung katabi ni Jesus Christ sa krus, lagi itong ginagamit, paborito ko siya. No? Yung mga mangha kasi ako dito sa salvation principle ni Lord. Yung katabi ni Jesus Christ sa krus, di ba, ano yung kriminal? Ang kriminal ba, pag nakapakinig ng salita ng Diyos, biglang all of a sudden, magic, nagbago buhay? Hindi. Ako, pakiwari ko, kung yun, pinayagan lang bumaba sa krus, makapapatay pa ulit yun. Hindi mo masasabi, di ba? Baka masama pa din ulit yun. Kasi, ito yung nakaset up sa kanya. At para mabago yan, unti-unti yan. Amen? Sabi mo sa yung katabi, unti-unti. Alright, pakibasa, Isaiah 26:3. You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Kita mo, all whose thoughts are fixed on you, magkakaroon sila ng perfect peace. Amen? Yung mga nadidepress, nagugulumihanan, ito yung verse na ibigay niyo.
Alright? I-fix nila ang kanilang thoughts sa Panginoon. Amen? Sa pa, Colossians 3:16, let the message about Christ in all its richness fill your lives, teach and counsel each other with all the wisdom He gives, sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Ito yung sabi ko kanina, no? Read the Word of God, memorize God's Word, pagka nagugulumihanan ka, para mapalitan yung pangit na nasa isip mo, and then umawit ka sa Panginoon. Maglagay ka ng headset dito, makinig ka ng mga gospel music, Christian music. Amen? Kumanta ka sa Panginoon. Mag-compose ka ng kanta. Amen? Alright? So, eto po yan, no? Bilang pangwakas. Ano nga ulit yung tatlo? Discipline your mind. Discern your thoughts. Develop Christ-like mentality. Yun yung tatlong sikreto ng isang buhay na nababago o nagbago. Amen po? Kaya naman ang mga tao, masasamang tao, nagbabago ang buhay dahil nag-church sila. Nakikinig sila. At natututunan nilang i-apply yun at yun ang iniisip nila. Every day, meron laging competition para sa isip natin. The world says, think about yourself. Social media says, compare yourself. Advertising says, buy more. Sabi ng kasalanan, please yourself. No? Unahin mo sarili mo. Love yourself. Yan, sabi ng sin. But sabi ni Paul, fill your mind with whatever reflects the character of God. Amen? The greatest battlefield is not in your workplace, not your neighborhood, not even your circumstances. The greatest battlefield is your mind. Kapag ang isip ay pinuno ng katotohanan ng Diyos sa kanyang salita, ang buhay ay unti-unting huhubugin ayon sa larawan ni Kristo. Amen? Paano ba tayo mahuhubog ayon sa larawan ni Kristo? Which is the foremost will of God. Kaya tayo sinave, para maging katulad tayo ng kanyang anak. It's through His Word. That's why Christians should prioritize going to church, listening to God's Word. Amen? Because it is God's Word that will make you Christ-like. Amen po? Without the Word of God, useless lahat ng ministry. Subukan nyo nga ito. Walang preacher, walang pastor, walang preaching. Pero, pupunta lang ang mga tao sa church para mag-pray, kumanta, mag-offering, at maglinis ng simbahan. At lalabas para mag-evangelize. Walang preaching. Sa tingin nyo, mababago buhay ng mga tao. Ministry cannot change your life. Only God's Word can change your life. Only God's Word. Final challenge ko sa atin, ngayong linggong ito, this coming week, bago mo tanggapin ang anumang thought, dapat dumaan muna ito sa tanong na ito. Ito yung tanong. Nakakalugod ba ito kay Kristo? Pag may dumaan na thought, sasagutin ko ba itong unbeliever na nanliligaw sa akin? Ang tanong, makakalugod ba ito kay Lord? Basta meron kang decision making na gagawin, yan ang pang-discern mo. Pangalawa, kung ito ang laman ng isip ko buong araw, magiging mas katulad ba ako ni Jesus? Kung laging itong iniisip ko, magiging katulad ba ako ni Lord? At tandaan natin, our goal is to become like Christ. Amen? Romans 8, we were appointed, tinawag tayo to become like His Son. Ito yung goal kung bakit kailangan natin i-discipline ang ating mind, kailangan natin i-discern ang ating thoughts, kailangan natin i-develop ang ating pag-iisip so that we can become Christ-like. Kapag ang sagot mo ay oo, panatilihin mo ito. Kapag ang sagot mo ay hindi, itapon agad at palitan ng salita ng Diyos. That is the Christian mindset. Amen? Lord, marami pong salamat sa iyong word na amin pong napagbubulayan ngayon. Hayaan mo na ito, Panginoon, ay humimok sa iyong mga anak everywhere na makakapanood ng video, na lahat ng mga nandito na nakapakinig, upang ang aming isipan ay i-focus namin sa iyo.
sa iyong salita, Ama. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone sa lahat ng mga nanonood ng video ito at sa lahat ng mga nandito. Palakpakan natin ang Panginoon.